Magandang gabi kaibigan. Tahimik ang gabi, marahang humihinga ang hangin sa labas, at habang nakahimlay ka na sa iyong higaan, hayaang samahan kita sa isang paglalakbay ng guni-guni at lumang paniniwala. Sa bawat tunog ng ulan, sa bawat kidlat na biglang gumuguhit sa madilim na langit, may mga kwento tayong minana mula pa sa ating mga ninuno, mga alamat na puno ng hiwaga, takot at pagkamangha. Sa mga panahong wala pang kuryente, tanging ilaw ng kandila at liwanag ng buwan ang kaulayaw ng tao sa dilim. Doon, sa mga gabing gaya nito, sinasalaysay ng mga matatanda ang mga alamat na bumabalot sa ating paligid. Mga kwento ng mga diwata, aswang, at mga puwersang hindi natin lubos maipaliwanag. Sa likod ng bawat pagkidlat, sa tunog na tila bumibiyak sa himpapawid, may itinatagong lihim, isang kwento ng pagmamahal, galit at kapangyarihan. Habang dahan-dahan kang hinihila ng antok, ibubulong ko sa iyo ang isang alamat na paulit-ulit na binibigkas tuwing umuulan at kumikidlat. Isang kwentong magdadala sa iyo sa panahon bago pa tayo isinilang, noong ang tao at kalikasan ay magkatabi pa sa iisang daigdig. Huminga ka ng malalim at hayaang ang imahinasyon mo'y maglakbay sa dilim ng nakaraan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Alamat ng Kidlat. Noong unang panahon, sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Hilaga, natatago sa mga ulap at hamog, may isang maliit at tahimik na nayon na tinatawag na Malaya. Tila ba nililihim ito ng kalikasan mula sa mga dayuhan, napapaligiran ng mga puno ng nara at akasya. Sumisilip ang araw sa pagitan ng malalaking dahon at laging malamig ang simoy ng hangin kahit sa kalagitnaan ng tag-init. Sa Malaya, parang laging umaga, matahimik ang kapaligiran, may banayad na halakhak ng mga bata at ramdam ang galang ng mga tao sa paligid. Ang mga naninirahan dito ay simpleng tao. Sila'y nagtatanim ng palay sa maliliit na bukirin, nagbabantay ng mga hayop, at umuuwi ng huli mula sa ilog tuwing dapit hapon. Sa gabi, sabay-sabay silang nagdarasal sa harap ng mga sinaunang bato, nananawagan ng basbas at proteksyon mula sa mga diwata ng lupa, tubig, hangin at apoy. Hindi uso ang galit, inggit o yabang sa Malaya. Ang kanilang tanging kayamanan ay ang kapayapaan at pagkakaisa. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang lalaki na natatangi. Hindi dahil siya ay matipuno o mayamang tagapagmana, kundi dahil sa kaniyang kakaibang sigla, tapang at pagtataka sa mundo. Siya si Lakan, ang panganay sa 4 na magkakapatid, anak ng isang mangingisda at isang mananahi. Bata pa lamang si Lakan ay kilala na siyang mapagmasid. Mahilig siyang magtanong sa mga matatanda tungkol sa mga bituin, sa mga hayop sa gubat, at higit sa lahat tungkol sa kidlat na biglang gumuguhit sa langit tuwing may bagyo. Tuwing gabi ng tag-ulan, kapag bumubuhos ang ulan at sabay na umuugong ang kulog, lumalabas si Lakan sa kanilang maliit na kubo. Tatayo siya sa gilid ng bukirin, nakatayo sa putik. Hindi alintana ang lamig ng tubig sa kaniyang mga paa. Pinagmamasdan niya ang mga guhit ng kidlat na para bang may sariling buhay, parang mga galit na ahas na gumagapang at biglang nawawala. Lagi niyang tinatanong ang sarili, bakit kaya may kidlat? Ano kaya ang lihim na itinatago nito? Isang gabi, habang
Nagkukwentuhan ang mga matatanda sa silong, nakiupo sila sa kanilang bilog. Nakikinig siya sa alamat ng mga diwata ng langit at kung paano raw nag-aaway ang mga ito tuwing may bagyo. Ngunit para kay Lakan, tila kulang ang paliwanag. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit biglang may liwanag na sumasabog sa langit kasunod ng malakas na ugong. Hindi siya takot sa kidlat. Sa halip, nararamdaman niya na parang may tawag, na parang may lihim na gustong iparating ang langit sa kaniya tuwing may kidlat. Minsan, inisip niya kung baka isa siyang napiling tagapakinig, isang bata na maaaring makausap ang mga nilalang sa ulap, o kaya'y isa sa mga tagapag-alaga ng lihim ng kalikasan. Sa eskwela, kahit pa madalas siyang pagalitan ng guro dahil sa kaniyang matitinding tanong, mahal na mahal siya ng kaniyang mga kaklase. Lagi niyang kinukwento sa mga ito ang kaniyang mga obserbasyon. Napansin niyo ba na bago kumidlat, bumibigat muna ang hangin? O kaya, pag naputol ang dahon ng puno sa may ilog, mas malakas ang kulog kinabukasan? Madalas siyang pagtawanan, pero minsan, natatakot din ang ilan. Baka raw kasi nahawa na si Lakan sa mga kwento ng mga matanda at baka sumama na siya sa mga diwata. May mga gabi ring kinakausap siya ng kaniyang ina. Napilit siyang pinapapasok sa loob ng bahay tuwing may bagyo. "Anak, baka tamaan ka ng kidlat. Wala kang takot." Lagi siyang napapangiti at sagot niya, "Inay, parang gusto lang po nila akong kausapin. Hindi naman po ako pababayaan ng kalikasan." Hindi ito maintindihan ng kaniyang ina, ngunit hinahayaan na lamang siya basta't mag-ingat daw siya at magdasal. Habang lumalaki si Lakan, mas lumalalim ang kaniyang pagkahumaling sa kidlat. Nagtatago siya ng mga bato, dahon, at mga sanga na nasunog o tinamaan raw ng kidlat. Iniisip niyang baka may kakaibang kapangyarihan ang mga ito. May isang gabi, habang tulog ang lahat, nakita niyang biglang kumislap ang langit. Isang puting kidlat na parang umabot sa mismong puno ng gubat sa may paanan ng bundok. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang tumigil ang lahat. Narinig niyang bumulong ang hangin. Lakan. Hindi niya alam kung totoo o bunga lamang ng pagod at antok, pero hindi na siya muling naging katulad ng dati. Mula noon, naging mas malalim ang kaniyang pangarap. Gustong-gusto niyang matuklasan ang lihim ng kidlat. Sa puso niya, alam niyang hindi lang siya basta-basta bata ng malaya. May misyon siyang kailangan tuklasin, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kaniyang bayan. At dito, nagsisimula ang tunay na alamat. Sa katahimikan ng nayon ng malaya, may batang unti-unting hihila sa belo ng misteryo ng langit at isusulat ang sariling kwento ng kidlat. Lumipas ang mga araw, matapos ang kakaibang gabing iyon, hindi na maalis sa isip ni Lakan ang mahiwagang puting kidlat na nakita niyang bumaba sa puno sa paanan ng bundok. Paulit-ulit niya itong naiisip, ang bulong ng hangin, ang pakiramdam na tila may tumatawag sa kaniya mula sa loob ng gubat. Nang sumunod na gabi, hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan siyang bumangon habang mahimbing ang tulog ng kaniyang pamilya. Tahimik siyang lumabas ng kanilang bahay. Bitbit ang maliit na lampara at ang paborito niyang taling abaka na inireregalo ng kaniyang ama tuwing anihan. Tahimik ang paligid. Marahang humahaplos ang malamig na hangin sa kaniyang balat. At may kaunting alon ng fog sa ibabaw ng mga damo. Tila ba may lihim na bumabalot sa gabi, parang may nagmamasid mula sa dilim. Ngunit hindi niya ito kinatatakutan. Sa halip,
Nararamdaman niyang parang may humihila sa kaniya, marahang inaakay papunta sa puso ng gubat. Habang naglalakad, napansin niya ang mga alitaptap na sumasabay sa bawat hakbang niya, waring ginagabayan siya patungo sa isang direksyon. Bawat hakbang palapit sa gitna ng gubat, mas nararamdaman niyang humihigpit ang pagkakapit ng lupa sa kaniyang mga paa at ang hangin ay nagiging mas malamig, ngunit buo ang loob ni Lakan. Nauunawaan niyang hindi na ito basta-basta pag-uusisa, kundi isang tawag ng tadhana. Pagdating niya sa gitna ng gubat, natagpuan niya ang puno na noon pa man ay iniiwasan ng mga taga-nayon. Matanda na ito, malapad ang puno, baluktot ang mga ugat na para bang yumayakap sa lupa, at ang mga dahon ay maputlang berde na tila hinihipan ng hangin. Sabi ng mga matatanda, ito raw ang puno ng panaginip at doon naninirahan ang diwata ng ulap, ang tagapangalaga ng mga lihim ng kalangitan. Huminga ng malalim si Lakan, inilapag ang lampara sa paanan ng puno at lumuhod. Ipinikit niya ang mga mata at marahang nagdasal, Diwata ng ulap, hinihiling ko pong malaman ang lihim ng kidlat. Gabayan po ninyo ako at huwag ninyo akong pabayaan. Sa sandaling iyon, tila tumahimik ang lahat. Pati ang huni ng mga kuliglig ay biglang nawala. Tanging ang tibok ng kaniyang puso at ang malamig na ihip ng hangin ang kaniyang naririnig. Napahiga si Lakan sa mga ugat ng puno at di nagtagal dinalaw siya ng antok. Unti-unti siyang nilamon ng dilim hanggang sa tuluyang nagbago ang kaniyang paligid. Sa kaniyang panaginip, parang nasa ulap siya, pinaliligiran ng manipis at malamig na hamog. Sa harap niya, lumitaw ang isang matandang babae na may mahaba at puting buhok, kulot na animoy ulap na bumabalot sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi, at ang boses niya ay mahina ngunit malinaw na parang musika sa hangin. Lakan, tawag ng diwata. Alam kong matagal mo nang gustong malaman ang tunay na lihim ng kidlat. Hindi ito basta-basta ipinagkakaloob sa kahit sino, sapagkat ito'y sagradong bahagi ng balanse ng mundo. Lumapit siya kay Lakan, dahan-dahang nilapat ang malamig na palad sa kaniyang balikat. Kung nais mong malaman ang lihim, maghanda ka sa mga pagsubok. Hindi sapat ang tapang, kinakailangan ang kabutihan, paggalang sa kalikasan, at wagas na layunin. Handa po ako, sagot ni Lakan, bahagyang nanginginig ngunit buo ang loob. Hindi lang po para sa sarili ko ang layunin ko, kundi para sa bayan ko at para sa mga batang tulad ko na nangangarap at nagtatanong. Napangiti ang diwata. Tunay kang mapagpakumbaba, Lakan. Ngunit tandaan mo, ang bawat lihim ay may kabayaran. Ang bawat tanong ay may kapalit na responsibilidad. Sa bawat kidlat na iyong mauunawaan, may pananagutan kang iingatan ang balanse ng lupa at langit. Kumaway ang diwata at biglang nagdilim ang ulap sa paligid nila. Ipinakita sa kaniya ng diwata ang larawan ng nayon ng malaya. Makikita niya ang mga taong nagtatago tuwing may bagyo, ang mga batang natatakot sa tunog ng kulog, at ang mga palay na minsang napupuruhan ng kidlat. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang alagaan ang lihim ng kidlat, paliwanag ng diwata. Hindi ito basta galit ng kalikasan. Ito ay sagot, babala, at minsan biyaya. May mga bagay na dapat ipaliwanag at may mga bagay na dapat lamang igalang. Ibinulong ng diwata ang una niyang pagsubok. Hanapin mo ang puno ng apoy. Doon mo matatagpuan
ang unang piraso ng lihim ng kidlat, ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng apoy ay sumusunog. Ang tunay na apoy ay nagbubunyag at nagbibigay liwanag, ngunit maaari ring magdulot ng panganib kung hindi marunong gumalang. Bago tuluyang maglaho ang diwata sa ulap, tumingin siyang muli kay Lakan at sa isang iglap, naramdaman ni Lakan na parabang napakagaan ng kanyang katawan. Animoy lumulutang sa hangin. Bumalik siya sa liwanag ng buwan. Marahang nagmulat ng mga mata at nakita ang sarili pa rin sa paanan ng puno. Nanginginig pa siya, ngunit puno ng pag-asa at pagkasabik. Sa gabing iyon, tahimik siyang umuwi. Bit-bit ang pangakong haharapin ang unang pagsubok. Dala ang dasal at tapang. At higit sa lahat, ang wagas na hangaring matuklasan ang lihim ng kidlat para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa nayon ng Malaya. Sa pag-uwi niya, hindi na siya ang dating batang mapagmasid lamang. Ngayon ay isa na siyang batang tinawag ng diwata, handa sa paglalakbay sa mundo ng hiwaga at alamat. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Matapos ang kakaibang panaginip sa ilalim ng puno ng panaginip, umuwi si Lakan na tila ba may nagbago sa kanyang puso. Tahimik siyang pumasok ng bahay. Pilit na inaalala ang bawat salitang binitiwan ng diwata. Hanapin mo ang puno ng apoy. Hindi lahat ng apoy ay sumusunog, habang ang iba ay mahimbing na natutulog. Siya naman ay gising na gising, puno ng kaba at pananabik sa kung anong pagsubok ang kanyang haharapin. Kinabukasan, bago pa sumikat ng husto ang araw, nagpaalam si Lakan sa kanyang ina na pupunta lamang siya sa ilog upang manghuli ng isda. Dalang maliit na sako ng bigas at isang tinapay, naglakad siya patungo sa gilid ng kagubatan. Sa loob-loob niya, hindi niya alam ang eksaktong daan, ngunit umaasa siyang gagabayan siya ng mga diwata at ng kalikasan. Habang naglalakad, tinatanaw niya ang langit. Mahina pa ang sinag ng araw, at ang mga ibon ay tila tahimik na saksi sa paglalakbay ng batang puno ng tanong. Lumalim ang kanyang lakad papasok sa gubat. Unti-unti nang dumidilim ang paligid at napalitan ng mga naglalakihang puno ang dati lunti ang damuhan. Ang mga ugat ay parang sumasayaw sa ibabaw ng lupa, bumubuo ng mga daang tila nilikha para sa kanya. Dito na niya naramdaman na kakaiba ang lamig ng hangin, may halong kaba at pangako ng isang bagay na di pangkaraniwan. Puno ng apoy, nasaan ka? Mahinang bulong niya. Pilit hinahanap ang sagot sa bawat punong kanyang nadadaanan. Matapos ang mahabang lakad, napansin ni Lakan na unti-unting nagbabago ang kulay ng paligid. Sa pagitan ng mga dahon, may sumisilip na mapusyaw na liwanag. Hindi liwanag ng araw, kundi isang malakahel na sinag na parang nag-aanyaya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Sinundan niya ito, nilalampasan ang masusukal na ugat at mababang sanga hanggang sa tumambad sa kanya ang isang punong kakaiba sa lahat ng kanyang nakita. Malaki, baluktot ang katawan at tila ba may lumalabas na mga pulang guhit mula sa puno nito na animoy apoy na dumadaloy sa kanyang mga balat. Ang mga dahon ay kumikislap na parang baga, ngunit hindi na uupos. Sa paligid nito, mainit ang simoy ng hangin, ngunit hindi ito masakit o nakakapasong init.
Bagkus, ito ay nakakapagpakalma, parang mainit na yakap sa malamig na gabi. Nanatili muna siyang nakatayo, humihinga ng malalim, sinusubukan kalmahin ang kanyang puso. Naalala niya ang bilin ng diwata, hindi lahat ng apoy ay sumusunog, kaya't marahan siyang lumapit sa puno. Bawat hakbang ay may kasamang dasal. Nang makalapit na siya, napansin niyang may lumalabas na hugis sa gitna ng puno, parang anyo ng isang matandang lalaki, may balbas na apoy at mga matang malabaga. "Anong kailangan mo, batang lakan?" Malalim at dumadagundong ang tinig ng puno, ngunit hindi ito nakakatakot. Parang boses ng ama na nagbibigay babala ngunit nag-aalaga. "Dumating po ako dito upang hanapin ang unang piraso ng lihim ng kidlat," sagot ni Lakan. Tapat ang boses, ngunit nanginginig pa rin. "Sinugo po ako ng diwata ng ulap at handa po akong harapin ang anumang pagsubok." Muling sumiko ang liwanag mula sa katawan ng puno. Tila ba sinasaliksik nito ang puso ni Lakan. "Maraming batang nagtangkang kumuha ng dahon mula sa akin," wika ng puno ng apoy. "Ngunit lahat sila ay sumuko o nasaktan, dahil ang tunay na apoy ay hindi hinaharap ng lakas, kundi ng kababaang loob at paggalang." "Paano ko po malalampasan ang pagsubok?" tanong ni Lakan. Pilit na nilalabanan ang takot. "Magdasal ka at magtiwala. Iabot mo ang iyong kamay sa aking mga dahon, ngunit huwag mong isipin na ito'y para sa iyong sarili lamang. Sa puso mo, kailangan mong mag-alay ng kabutihan para sa iba, hindi para magpakitang gilas, kundi upang maging tulay ng pagkakaunawaan ng tao at ng kalikasan." Pumikit si Lakan, huminga ng malalim at nagdasal, "Diwata ng apoy, ako po'y dumudulog sa inyo, hindi lang para matutunan ang lihim, kundi para rin sa aking bayan. Naway bigyan ninyo ako ng lakas ng loob at malinis na hangarin." Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Nanginginig, ngunit puno ng tiwala. Hinawakan niya ang isang dahon na tila nag-aalab, at laking gulat niya nang hindi siya nasunog. Bagkus, nakaramdam siya ng kakaibang init na bumalot sa kanyang palad, kasabay ng liwanag na pumasok sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakita niyang parang may umuusbong na mga larawan sa kanyang isipan. Kidlat na sumasayaw sa kalangitan, mga taong nagkakaisa sa gitna ng unos, at mga palay na sumisibol sa kabila ng dilim. "Dalhin mo ang dahon na yan," wika ng puno, "at gamitin mo ito bilang paalala ng liwanag na sumisibol mula sa kabutihan. Hindi lahat ng kidlat ay galit. Minsan, ito ay paalala ng panibagong simula." Tahimik na lumisan si Lakan, dala ang nagliliyab ngunit hindi sumusunog na dahon. Alam niyang ito ang simula pa lamang ng mas mahirap pang mga pagsubok. Ngunit sa kanyang puso, nagniningas ang pag-asa na sa kabila ng unos, laging may liwanag na bumabalik sa mundo. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lakan na unti-unti niyang nauunawaan ang lihim ng kidlat. Hindi pa man nakakalayo si Lakan mula sa puno ng apoy, ay ramdam na niya ang bigat ng paparating na unos. Sa bawat hakbang niyang pabalik sa nayon, napansin niyang umiitim ang langit. Unti-unting nilalamon ng makapal na ulap ang liwanag ng araw. Ang mga ibon na dati masiglang nagliliparan, ngayon ay nagtatago sa mga sanga. Ang mga hayop sa gubat ay tahimik, wari nagbabadya ng panganib. Mabilis ang naging paglakad ni Lakan pauwi,
Dama ang init ng dahon ng apoy sa kaniyang palad, ngunit higit na mas mainit ang kaba sa kaniyang dibdib. Sa gitna ng malalawak na damuhan at masukal na kagubatan, sinikap niyang balikan sa isip ang mga tagubilin ng diwata at ng puno ng apoy. Hindi lahat ng kidlat ay galit, naalala niya. Minsan, ito ay paalala ng panibagong simula. Nang marating niya ang nayon ng malaya, sinalubong siya ng malamig na hangin at nagngangalit na kulog. Ang mga bata ay nagtatakbuhan papunta sa kani-kanilang mga tahanan at ang mga matatanday nagsasara ng bintana, naglalagay ng dahon ng palumpong at asin sa pintuan, mga pamahiin upang maiwasan ang masamang espiritu na dala raw ng kidlat. Silakan, sa kabila ng naguumapaw na takot ng mga tao, ay mahinahong pumasok sa kanilang tahanan. "Aba, saan ka ba nanggaling?" sigaw ng kaniyang ina, nanginginig sa pag-aalala. Basang-basa si Lakan, ngunit ngumiti siya at niyakap ang ina. "Nasa paligid lang po, inay," sagot niya, at tahimik niyang itinago ang dahon ng apoy sa ilalim ng kaniyang banig. Alam niyang hindi pa panahon upang sabihin sa lahat ang kaniyang natuklasan. Sa labas, nagsimula ng umulan ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay parang maliliit na bato na bumabagsak sa bubong. Sa bawat kidlat na lumalagos sa madilim na langit, tila gumigising ang lahat ng takot at lumang kwento. Mga alamat ng galit na diwata, ng mga engkanto na sumasama sa hangin, at ng mga espiritong naglalakbay sa gitna ng bagyo. Ngunit si Lakan ay hindi natitinag. Sa halip, tahimik siyang naupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagsayaw ng mga kidlat sa kalangitan, habang abala ang kaniyang pamilya sa pagdarasal at paglalagay ng anting-anting sa paligid ng bahay. Si Lakan ay palihim na nanalangin, hindi ng takot, kundi ng pasasalamat. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata, hinawakan ang mainit na dahon ng apoy sa ilalim ng banig at bulong niya, "Diwata ng ulap, diwata ng apoy, bantayan po ninyo ang aking bayan." Naway hindi maging galit ang kidlat, kundi maging biyaya. Nagpatuloy ang bagyo, mas lumalakas pa ang bawat kulog at kidlat. Minsan, para bang sumasabay ang lupa sa panginginig ng langit. Pero sa loob ng tahanan ni Lakan, tahimik lang siyang nagbabantay. Pilit na kinakalma ang puso. Sa labas, maririnig ang iyak ng mga batang natatakot, ang sigaw ng mga matatandang bumibigkas ng dasal, at ang tunog ng ulan na parang hindi matatapos. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, nag-uumapaw sa loob ni Lakan ang kakaibang kapayapaan. Maya-maya, isang kidlat ang bumagsak malapit sa kanilang palayan. Nagliyab ang isang bahagi ng lupa, at mula sa bintana ay tanaw na tanaw ito ng mga tao. Lalong nagpanik ang ilan, sumigaw ang kanyang mga kapatid, at ang ina ni Lakan ay halos hilahin siya palayo sa bintana. Ngunit siya, sa halip na matakot, ay mahigpit na pinisil ang dahon ng apoy. Nakaramdam siya ng kakaibang init na nagmumula sa palad, na parang may dumadaloy na liwanag mula sa puno ng kanyang pagkatao. Hindi nagtagal, tumigil ang ulan. Unti-unting nawala ang mga kulog at ang mga kidlat ay tila humupa. Sa halip na takot, unti-unting pinalitan ito ng pagkamangha ng mga taga-nayon. Sa kabila ng lakas ng bagyo, hindi man lang nadamay ang mga bahay sa sunog, at ang palayan ay tila lalong naging luntian matapos ang pagbagsak ng kidlat. Ang bahagi ng lupa na tinamaan ng kidlat ay nagkaroon ng kakaibang kinang, parang may maliit na bahaghari na sumulpot mula sa lupa.
Lumabas ang mga tao at kasama si Lakan, lumapit sila sa palayan. Ang mga matatanda, sabik na nag-uusap. Hindi, nagdulot ng sakuna ang kidlat ngayon, sabi ng isa. Parang mas naging masagana pa ang lupa. Pinagmasdan ni Lakan ang paligid. At sa ilalim ng araw na unti-unting sumisilip, nakita niyang may mga bagong usbong ng palay at tila mas buhay ang buong nayon. Habang nagbubunyi ang mga tao, tahimik si Lakan. Alam niyang ang lihim ng dahon ng apoy at ang dasal ng kanyang puso ay naging tulay upang magbago ang tadhana ng kanilang bayan. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos at takot, natutunan niya na ang kidlat ay hindi lamang galit, ito ay biyaya, paalala ng kalikasan na sa bawat pagtatapos, laging may bagong simula. Sa kaniyang puso, naging mas matatag ang hangaring malaman pa ang mga susunod na lihim upang higit pang matulungan ang bayan ng malaya at mapanatili ang balanse ng tao at kalikasan. Ang huling kidlat ng tag-init ay naging simula ng mas malalim na paglalakbay ni Lakan. Lumipas ang bagyo, ngunit ang alaala ng huling kidlat ng tag-init ay nanatili sa bawat sulok ng nayon ng malaya. Sa kabila ng takot na hatid ng unos, may kakaibang sigla at pag-asa sa mga tao. Tila ba may mahalagang pagbabago na nangyari, isang bagay na hindi pa lubos maunawaan ng lahat. Subalit kay Lakan, ramdam niyang hindi pa tapos ang kaniyang paglalakbay. Sa kalaliman ng gabi, nang tuluyan ng tumigil ang ulan at humupa ang kulog, naramdaman ni Lakan ang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Habang nakahiga sa banig, mahigpit na hawak ang dahon ng apoy. Napapikit siya at hinayaan ang kanyang damdamin na malunod sa katahimikan. Sa pagitan ng pag-idlip at paggising, may narinig siyang mahinang boses na bumubulong sa hangin. Lakan! Pamilyar ang tinig, tila ba musika ng hangin at kulog na magkasabay. Bumangon si Lakan, lumabas ng kanilang bahay at tinungo ang gilid ng palayan kung saan sumiko ang kidlat kanina. Habang naglalakad siya, napansin niyang lumiliwanag ang paligid, hindi dahil sa araw o buwan, kundi dahil sa malamlam at maputing liwanag ng ulap na dahan-dahang bumaba mula sa langit. Sa liwanag na iyon, muling nagpakita ang diwata ng ulap. Maputi ang kanyang buhok, animoy pinong usok na sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng unawa at kalungkutan. Suot niya ang mahaba at makinang na saya na nagmumukhang ulap mismo. Napaluhod si Lakan sa harapan ng diwata, dama ang bigat at sagrado ng sandali. Bakit po ninyo ako muling tinawag diwata? Tanong ni Lakan. Mahina ang boses, ngunit buo ang loob. Ngumiti ang diwata at nilapitan siya. Lakan, hindi lahat ng bata ay marunong makinig sa tinig ng kalikasan. Hindi lahat ay handang sumubok at harapin ang takot sa halip na takbuhan ito. Ang kidlat, anak, ay galit ng langit at lupa kapag hindi sila nagkakasundo, kapag may kasakiman, inggit o pagkakawatak-watak sa mga tao. Ngunit kapag may pusong tulad ng iyo, bukas, tapat at handang makinig, may pag-asa ang pagkakasundo. Tumingala si Lakan, sinubukang intindihin ang bawat salita. Ano po ang tunay na lihim ng kidlat, diwata? Naglakad ang diwata palibot sa batang lalaki. Marahang nilapat ang kamay sa kanyang balikat. Ang kidlat ay hindi lamang parusa o babala. Ito ay paalala ng balanse, ng puwersa ng kalikasan na kailangang igalang at ingatan. Kaya ikaw,
Lakan, ay bibigyan ko ng karapatan na malaman ang lihim, ngunit ang lihim na ito ay hindi para sa iyo lamang. Ito ay dapat mong gamitin upang pangalagaan ang iyong bayan at turuan silang maging mapagpakumbaba at mapagmahal sa kalikasan. Nang marinig iyon, parang gumaan ang pakiramdam ni Lakan. Pinikit niya ang mga mata at sa loob ng katahimikan, narinig niya ang marahang bulong ng diwata, parang dasal, parang lihim na awitin. Ito ang ituturo ko sa iyo, anak, wika ng diwata. Ang dahon ng apoy na iyong tinanggap mula sa puno ay may kakayahang sumalo at sumipsip ng kidlat, ngunit kailangang dalisay ang iyong hangarin. Kung ito ay gagamitin sa kasakiman, ikaw at ang iyong bayan ay lalapit sa sakuna. Ngunit kung gagamitin mo ito bilang panalangin at alay para sa kapakanan ng lahat, ang kidlat ay lalampas lamang at biyaya pa ang iyong tatanggapin. Marahang itinuro ng diwata kung paano ilalagay ang dahon ng apoy sa pinakagitna ng nayon. Tuwing may paparating na bagyo, kailangan daw itong samahan ng taimtim na panalangin, dasal hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nilalang, hayop, halaman at tao. Habang ginagawa ito, kailangang isaisip at isapuso ni Lakan ang pagkakaisa ng nayon, ang paggalang sa kalikasan, at ang pangarap ng katahimikan. Ito ang pinakamahalaga, Lakan. Dagdag pa ng diwata, ang kidlat ay magdadala lamang ng pinsala kung may galit o takot sa puso ng mga tao. Ngunit kung meron silang pagmamahalan, pagtutulungan, at pananalig, ang kidlat ay magiging liwanag na magpapalago sa lupa, hindi sunog na magpaparusa. Bago tuluyang maglaho ang diwata, binigyan niya si Lakan ng isa pang alaala. Walang lihim ang nagtatagal kung hindi iingatan. Turuan mong magkaisa ang iyong mga kababayan at maging huwaran ka ng kabutihan. Sa bawat bagyong dadaan, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi galing sa tapang, kundi sa wagas na pag-ibig sa bayan at kalikasan. Unti-unting naglaho ang liwanag ng diwata. Iniwan si Lakan na puno ng pag-asa at panibagong lakas. Tahimik siyang bumalik sa kanilang bahay, tangan-tangan ang lihim ng kidlat at taimtim na nagpasalamat sa kalikasan. Habang papalapit na ang susunod na unos, alam niyang handa na siya, hindi na lamang bilang batang mapagmasid, kundi bilang tagapangalaga ng malaya, tagapag-ingat ng lihim ng kidlat at tulay ng pagkakasundo ng langit at lupa. Sa mga araw na sumunod, matapos ang pagbubunyag ng diwata ng ulap, laging sumasagi sa isipan ni Lakan ang mga salitang kanyang narinig, hindi na lamang bilang isang alamat, kundi isang mahalagang katotohanan tungkol sa daigdig na kanyang ginagalawan. Napagtanto niyang ang mundo ay isang masalimuot na pagsasama-sama ng mga damdamin, hindi lang ng tao, kundi pati ng mga nilalang at elemento ng kalikasan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog at pinagmamasdan ang bagyong papalapit sa malayo, inalala niya ang turo ng diwata. Sa mga ulap, naroroon daw ang mga luha ng kalikasan, mga alaalang minsang masaya, minsan ay puno ng lungkot at pangungulila. Ang hangin, sabi ng diwata, ay parang isang nilalang na may sariling pag-iisip. Maamo kapag payapa ang paligid, ngunit nagagalit at nagpapakita ng lakas kapag may hindi pagkakaunawaan. Ang araw naman, kahit tila laging masaya at nagbibigay init,
ay nagdadala rin ng init ng pagnanasa at matinding damdamin. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, ang luha ng ulap, galit ng hangin, at init ng araw, at hindi sila magkasundo, doon nabubuo ang kidlat bilang paraan ng langit upang ibalik ang balanse. Habang pinagmamasdan ni Lakan ang langit na unti-unting nilalamon ng makapal na ulap, napansin niyang nagbabago ang simoy ng hangin. Mula sa banayad na haplos, ito ay naging malamig at tila ba humahaplos sa kanyang pisngi na parang paalala na may paparating na pagsubok. Ang liwanag ng araw ay nahahaluan ng lungkot at ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, parang naramdaman niyang bumibigat ang mundo na para bang siya mismo ay bahagi ng damdaming bumabalot sa kalikasan. Sa kanyang puso, natanim ang pangunawa na hindi lamang tao ang nasasaktan, natatakot o nagagalit. Ang buong daigdig ay buhay at bawat galaw ng kalikasan ay may dahilan. Ang kidlat na dating kinatatakutan ng marami ay hindi na para kay Lakan isang parusa, kundi isang mensahe, isang paalala ng ugnayan ng lahat ng bagay na kapag may pagkakawatak-watak, kailangang muling pag-isahin. Habang nagsisimula ng bumagsak ang ulan, nagpasya si Lakan na subukin ang turo ng diwata. Dala ang dahon ng apoy. Lumakad siya papunta sa gitna ng nayon, kung saan naroroon ang isang malaking bato, sagradong puok ng kanilang mga ninuno. Dito niya ilalagay ang dahon tuwing may bagyo, ayon sa tagubilin ng diwata. Sa paligid, nagsimula nang magtipon ang ilang mga bata, nanonood sa kanyang mga kilos, habang ang mga matatanda naman ay nagmamasid mula sa kanilang mga tahanan, bahagyang nagtatanong, ngunit puno ng paggalang. Inilapag ni Lakan ang dahon ng apoy sa gitna ng bato. Pumikit siya, huminga ng malalim, at nagsimulang magdasal, hindi ng takot, kundi ng taus-pusong panalangin para sa pagkakaisa ng lahat, tao, hayop, halaman, at kalikasan. Inalala niya ang bawat kwento ng nayon, ang mga sigaw ng takot tuwing may unos, at ang mga pangarap ng bawat pamilya na maging masagana at payapa ang kanilang buhay. Habang nagdarasal siya, naramdaman niyang umiinit ang paligid, hindi apoy na sumusunog, kundi liwanag na nagmumula sa mismong puso ng dahon. Sa bawat patak ng ulan, tila ba may naririnig siyang marahang bulong ng hangin, at sa bawat kidlat na lumalagos sa langit, napapansin niyang hindi na ito kasing bagsik ng dati. Imbes na takot ang madama, may hatid na pag-asa ang liwanag ng kidlat. Para bang nagsasayaw ito sa ulap, hinahalikan ang mga tanim, at pinapanday ang lupa para sa bagong buhay. Nagsimulang magbago ang pakiramdam ng mga tao sa nayon. Unti-unti, nilapitan nila si Lakan. "Anong ginagawa mo, Lakan?" tanong ng isa, may halong pagtataka at paghangang mahirap itago. Ngumiti si Lakan at buong tapang na ibinahagi ang natutunan. "Ang kidlat ay hindi natin kalaban. Ito ay bahagi ng kalikasan na kailangang igalang at pakinggan. Kung tayo ay magtutulungan at magdarasal ng may pagkakaunawaan, hindi tayo dapat matakot. Ang kidlat ay magiging biyaya, magbibigay ng lakas at pag-asa." Sa mga susunod na araw, tuwing may paparating na bagyo, naging bahagi na ng tradisyon ng nayon ang pagtitipon sa gitna, pag-aalay ng dahon ng apoy, at sabayang panalangin para sa pagkakaisa. Napansin nilang hindi na gaanong sumisira ng taniman ang kidlat, at ang bawat unos ay nag-iiwan ng mas masaganang ani.
Maging ang mga bata ay hindi na natatakot, bagkus tinitingnan nila ang kidlat bilang kaibigan ng kalikasan, paalala ng lakas ng pagkakaunawaan. Dito tuluyang naunawaan ni Lakan ang tunay na lihim ng kidlat, na sa mundo ng matinding damdamin, tanging ang pusong dalisay at handang mag-alay ng pagkakaunawaan ang susi upang gawing biyaya ang anumang pagsubok. At mula noon, ang nayon ng Malaya ay naging huwaran ng pagkakaisa. Isang lugar na kahit paulit-ulit na tinatamaan ng bagyo ay laging bumabangon, masagana at payapa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling malakas na bagyo. Muling bumalik ang liwanag at katahimikan sa nayon ng Malaya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pagbabago na naramdaman ng lahat. Sa umaga, mas maliwanag ang sikat ng araw at mas malamig ang simoy ng hangin. Ang mga palay na dati nakayuko dahil sa bigat ng ulan, ngayon ay tuwid at luntian, puno ng butil. Ang mga gulay sa bakuran ay mas malusog. Ang mga prutas sa tabi ng bahay ni Lola Talia ay higit na matamis at malaki. Kahit ang mga hayop, tila ba mas masigla at mas mapaglaro. Napansin ng mga matatanda na hindi na nag-aalalang lumabas ang mga bata tuwing makulimlim ang langit. Hindi na sila nagtatago sa ilalim ng mga papag o kumakapit sa mga palda ng kanilang mga ina tuwing dudungaw ang unang kidlat sa malayo. Sa halip, nagtitipon sila sa gitna ng nayon, sabay-sabay na nanonood at nagdarasal. Pinangungunahan ni Lakan sa payak ngunit taimtim na panalangin. Si Lakan, bagamat nanatiling tahimik tungkol sa kanyang mga karanasan sa diwata, ay naging sentro ng pagbabago sa nayon. Sa tuwing papalapit ang bagyo, palihim niyang kinukuha ang dahon ng apoy mula sa ilalim ng kanyang banig. Dinadala ito sa sagradong bato sa gitna ng nayon at inaalay habang nagdarasal para sa kaligtasan ng lahat. Sa bawat ulap na dumadaan, sa bawat kulog na umuugong, ramdam ng mga taga-Malaya ang kakaibang kapanatagan. Parang may nagbabantay, nagtatanggol at nagbubuklod sa kanilang lahat. Dahil dito, unti-unti ring nabago ang pananaw ng mga tao tungkol sa kidlat at bagyo. Kung dati, ang kidlat ay kinikilala bilang galit ng langit, ngayon ay tinuturing nila itong biyaya, paalala ng kapangyarihan ng kalikasan, ngunit hindi na dapat katakutan kung may pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naging tradisyon na sa Malaya ang sabayang panalangin tuwing may paparating na unos. Kahit ang mga kabataan at bata ay natutong manalangin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa at paggalang sa lihim na ugnayan ng tao at kalikasan. Nagsimulang magbago ang mga gawain sa nayon. Bihira na ang alitan. Mas madalas ang pagtutulungan sa pagtatanim, pag-aani at pangangalaga ng hayop. Sa bawat pagtitipon, palaging pinaaalalahanan ni Lakan ang lahat. Walang unos na hindi kayang lampasan kung magkasama ang puso ng tao at ng kalikasan. Ang dating takot sa kidlat ay napalitan ng galak at pasasalamat na sa bawat hampas ng bagyo, may panibagong sigla at masaganang ani na dumarating. Maging ang mga nakapaligid na nayon ay napansin ang pagbabago sa Malaya. Maraming dumadayo upang alamin ang kanilang sikreto. Bakit tila laging masagana ang inyong ani? Bakit hindi na kayo natatakot sa kidlat? Tanong ng mga bisita. Nginitian lang sila ni Lakan at marahang sasagot, ang tunay na sikreto ay pagkakaisa, panalangin at paggalang sa kalikasan.
Pinakinggan siya ng mga matatanda at bata mula sa ibang nayon at natutunan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa hindi lamang sa panahon ng unos, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Unti-unti, ang simpleng gawin ng Malaya ay ginaya ng ibang mga pamayanan. Sa bayang panalangin, pag-aalay ng mga ani sa gitna ng nayon, at pagtutulungan tuwing may sakuna, habang ang tag-init ay muling sumiko, lalo pang lumusog ang buong nayon. Ang mga bata na dati ay takot maglaro sa ulan ay nagsimulang magsaya, nagtatampisaw sa putikan at humuhuli ng tutubi tuwing lilipas ang bagyo. Ang mga matatanda naman ay mas madalas na magkwento, ngunit ngayon ang kanilang mga alamat ay puno na ng pag-asa at kabutihan, hindi na ng takot at pangamba. Silakan, sa kabila ng pagpupuri ng lahat, ay nanatiling mapagkumbaba. Alam niyang ang lakas ng kidlat at lihim ng dahon ng apoy ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa buong bayan. Sa tuwing tatawagin siya ng mga bata na bayani ng Malaya, mahina lang siyang ngingiti at sasabihin, lahat tayo ay may bahagi sa himalang ito. Sa bawat panalangin, sa bawat pagtulong, at sa bawat dasal ng pagkakaisa, doon nagmumula ang tunay na proteksyon at biyaya. Lalong napalapit silakan sa kalikasan. Araw-araw, bumibisita siya sa ilog, sa gubat, at sa mga puno na dating tinuturing na mahiwaga at nakakatakot. Ngayon, kaibigan na niya ang mga ibon, ang mga isda, at ang hangin na dati tila laging nagbabadya ng panganib. Alam niyang bahagi siya ng mas malaking kwento, isang kwento ng pagkakaunawaan, paggalang, at walang sawang pag-asa. Dito, tuluyang nagbago ang nayon ng Malaya mula sa isang payak na pamayanan na dati binabalot ng takot, ngayon ay isang huwaran ng pagkakaisa at kapayapaan. At sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, sabay-sabay silang napapangiti. Alam na ito ay biyaya ng kalikasan at sagot sa taimtim na panalangin ng kanilang mga puso. Lumipas ang mga taon, dahan-dahang nagbago hindi lamang ang mukha ng nayon ng Malaya, kundi pati na rin ang pananaw ng mga tao tungkol sa mundo at sa kanilang sarili. Silakan, na noon ay batang mapagmasid at mapagtanong, ay naging isang binatang tinitingala ng lahat. Sa bawat yugto ng kanyang paglaki, lalo niyang pinagtibay ang kaugnayan niya sa kalikasan at sa mga taong bumubuo sa kanyang bayan. Habang patuloy ang pag-ikot ng panahon, tinuruan ni Lakan ang mga kabataan sa nayon ng mga aral na kanyang natutunan mula sa diwata, sa puno ng panaginip, at sa bawat pagsubok na kanyang hinarap. Hindi niya ito itinuro bilang isang lihim na kailangang itago o bilang isang kapangyarihang kailangang ipagyabang, kundi bilang isang simpleng pamana, isang sining ng paggalang, pagkakaisa, at pananalig. Sa tuwing magdaraos sila ng pagtitipon tuwing tag-ulan, ipinapasa ni Lakan ang kwento ng kidlat na ito'y hindi galit ng kalikasan, kundi mensahe ng pag-asa at panibagong simula. Ang mga bata na dati nanginginig sa takot sa tunog ng kulog at kidlat, ngayon ay naglalapit sa kanya tuwing may bagyo. Kuya Lakan, bakit po ba muling kumikidlat? Tanong ng mga musmos, at ngingiti lang siya habang pinagmamasdan ang naglalakihang ulap. Ang kidlat, mga bata, ay paalala na kahit nag-aaway ang langit at lupa, laging may pagkakataon para magkaisa. Kung magbubukas tayo ng puso at magdarasal, hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat, ang kidlat
ay magdudulot ng biyaya, hindi ng takot. Dito, naging mas mahalaga ang bawat pagsasama-sama tuwing may paparating na unos. Sa gitna ng malalakas na ulan at malalagong ulap, magkakatabi ang mga mag-anak sa ilalim ng kanilang mga bahay, sabay-sabay na nagdadasal at nagkukuwentuhan. Pinagpapatuloy ni Lakan ang tradisyon ng pag-aalay ng dahon ng apoy. Tinuturuan ang mga kabataan kung paano ito gamitin, hindi upang pigilan ang galit ng kalikasan, kundi upang maging paalala ng kanilang pagkakaisa at malasakit unti-unti. Nagkaroon ng pagbabago hindi lamang sa Malaya, kundi maging sa mga karatig na nayon. Ang kwento ng batang nagpaamo sa kidlat ay umabot sa malalayong bayan. Marami ang dumadayo upang matutunan ang kanyang mga aral, humihingi ng payo kung paano magtatagumpay sa panahon ng unos. Ibinabahagi ni Lakan ang lihim ng panalangin at pag-aalay, ngunit laging inuulit na higit sa ritual at dasal, ang mahalaga ay ang wagas na hangarin at dalisay na puso. Walang sinumang kayang pigilan ang galit ng langit. Paliwanag niya minsan sa mga bisitang mangangalakal, ngunit kung may pagkakaisa sa puso ng tao, kahit ang kidlat ay magiging liwanag na magpapausbong ng bagong buhay. Sa paglipas ng mga taon, nagugat sa diwa ng bawat isa ang mensahe ng kidlat. Bawat batang lumaki sa Malaya ay may sariling kwento kung paano siya natuto humarap sa bagyo, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapag-alaga ng kanyang kapaligiran. Sa bawat unos, tumatatag ang pagkakapit-bisig ng magkakapit-bahay, at kahit ang mga matatanda ay napapangiti tuwing makikita ang liwanag ng kidlat sa kalangitan. Si Lakan iyon, biro ng ilan, nagbabantay sa atin, nagpapaalala ng kabutihan at tapang. Nang si Lakan ay tumanda, nagpatuloy ang kanyang aral. Hindi siya nagkaanak, ngunit itinuturing siyang ama ng lahat ng kabataan, isang huwaran ng malasakit, tapang at wagas na pag-asa. Sa kanyang mga huling taon, madalas siyang abutan ng mga bata sa tabi ng ilog, nakaupo sa lilim ng puno ng panaginip at nagbibilin ng mga huling salita. "Huwag niyong kalilimutan," wika niya minsan habang kinukumpul siya ng mga bata. Ang kidlat ay paalala na lahat tayo ay bahagi ng mas malaking kwento. Anumang pagsubok ang dumating, kung magtutulungan kayo, magdarasal at magmamahalan, walang unos na hindi nyo kayang lampasan, at sa bawat liwanag na guguhit sa langit, alalahanin ninyo kabutihan at tapang ang bumubuo sa ating bayan. Nang tuluyan ng pumanaw si Lakan, hindi na siya basta alaala ng matatanda, siya ay naging alamat na isinabuhay ng bawat kabataan, at ang kanyang kwento ay naging bahagi ng bawat dasal at pagdiriwang sa Malaya. Sa tuwing may bagyo, sa bawat pagkidlat, sabay-sabay silang nananalangin, nag-aalay ng dahon ng apoy at nagkakaisa sa iisang layunin, ang protektahan ang kanilang bayan at ipagpatuloy ang pamana ni Lakan. At kahit lumipas pa ang henerasyon, mananatili sa hangin at sa liwanag ng bawat kidlat ang kanyang kwento, isang paalala ng ugnayan ng tao at kalikasan, ng tapang at kabutihan, at ng pag-asa sa bawat unos. Ang alamat ng kidlat ay naging gabay hindi lang ng Malaya, kundi ng lahat ng taong nagnanais na harapin ang bagyo ng buhay, hindi sa takot, kundi sa pagkakaisa, malasakit at pananalig sa liwanag ng bagong simula. Kaibigan, ang alamat ng kidlat ay hindi lamang kwento ng takot tuwing may bagyo. Ito ay paalala
na ang bawat pagputok ng liwanag sa langit ay tanda ng lakas ng kalikasan, ngunit higit sa lahat, tanda ng kabutihang nagmumula sa tapang, pag-unawa at pananalig ng bawat isa. Kaya't sa susunod na dadaan ang bagyo at biglang magniningning ang kidlat sa iyong bintana, huwag kang matakot. Sa halip, magpasalamat ka sa liwanag na nagbibigay buhay at alalahanin si Lakan, ang batang naglayag sa hiwaga ng kidlat para sa kanyang bayan. Paalam at hanggang sa susunod na alamat.